Basta, ang bilin ko sa'yo. Teka sandali, nasan ka? Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Basta, ang bilin ko sa'yo ha. Magmanman ka. Huwag kang tatanga-tanga. Lalo na kay Sir Lorenzo na yan. Halimaw yan. Mamamatay tao yan. Pichi, hindi kita maintindihan. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan laban sa kanila? Hello, Pichi. Basta, concern lang ako sa'yo. Mabait ka. Mahal kita, Miss Ramirez. Ayokong mabiktima ka ni Sir Lorenzo. Halimaw. Sir Lorenzo. Sinong kausap mo? Sir, Hindi ito ang oras ng pakikipagtsikaan. May break time. Wala akong pakialam kung sino ang kausap mo. Pag oras ng trabaho, magtrabaho. Maliwanag ba yun sa'yo, Miss Ramirez? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Bagong taon, bagong pag-asa, at bagong pakikipagsapalaran sa buhay. Ito ang nagbigay ng inspirasyon sa magkaibigang Lani at Myla upang tuparin ang kani-kanilang pangarap sa buhay. Ang makatulong sa kani-kanilang pamilya. Nagmula sa isang simpleng buhay sa probinsya, pangarap marating ang Maynila. Sa paniniwalang naroon ang pag-asa. Nakatira sa iisang bayan, bagamat may kalayuan ang bahay ni Myla kay Lani. Palagi itong nasa bahay ng huli. Nagkakasundo sila sa lahat ng bagay, pati sa mga pagbuo ng pangarap. Sila nilang kasi ang nakakaintindi at tanggap kung ano siya. Maganda ang sikat ng araw ng umagang yun para sa kanilang paglalaba at pagligo sa isang sapa na malapit sa bahay ni Lani. Nalililiman ito ng ilang puno ng kawayang nakatanim sa magkabilang pampang ng sapa, at sa bandang itaas ng pangpang naroon ang makapal na damong paragis. Hayan, nailatag ko na lahat ng nilabhan natin sa damuhan. E di mamaya pag uwi natin, tuyo na yung lahat ng damit. buti na lang, mabait ang haring araw ngayon. Makakapagpatuyo tayo agad nitong kumot at kurtina. Ilang araw ding umuulan-ulan. Naipon tuloy ang mga labahin ko. Oo nga no. Ay dati naman, sa umaga mainit, tapos pagdating ng hapon umuulan na. Balang araw, hindi na ako pupunta ng sapa para maglaba. Nakakapagod kaya maglakad ng 1 kilometro habang may suong kang batya sa ulo na puno ng labahin. Tapos, bababa ka pa na minsan madulas na hagdan ng lupa pababa sa sapa. No choice ka naman. Mahirap lang tayo. Pero maganda naman. Alam mo, pangarap ko rin yan eh. Makakuha lang ako ng mabuti-buting trabaho. Bibili talaga ako ng washing machine. Yung may dryer ha. Yung panay dipindot na lang. Tapos paglabas, tuyo na. Tutupiin ko na lang. Oo, ganun nga. At hindi na rin ako pupunta pa sa bukal para umigib ng inuming tubig. Magpapakabit na ako ng tubig sa gripo. Ay, nakakapagod din kayang umigib ng tubig.
Mabuti naman sana kung naririto pa si kuya ko. Siya talaga yung nagsasalok ng tubig. Ang kaso, ayun, nag-asawa na. Isinama na ng kanyang asawa sa Ilocos. Teka, ano bang plano mo? Mamamasukan ka? Uy, grabe naman yun. Graduate ka kaya ng 4-year course. Sa kolehiyo yun Tapos magpapakatulong ka lang ganon? Aba, hindi Alam mo ba, gusto ko ring marating ang Maynila. Sabi kasi nila, mas mataas daw ang sweldo doon ng isang office girl kaysa dito sa probinsya. Pangarap ko rin pumasok sa isang opisina yung nakasuot ng uniforme at mataas yung sapatos. Tapos naka-makeup, di ba? Ang ganda! Iiwan mo na ako? Paano ko? High school lang ang natapos ko. Parang hindi naman yata ako papayag niyan. Pwede naman yun di pumasok ang tindera sa palengke o kaya sa pabrika. Ang alam ko, maraming hinahanap na trabahadora doon. Yun ang sabi nila. Hayaan mo. Magtatanong-tanong ako. Basta, kahit saan ka magtrabaho, gusto ko kasama kita. Hoy, ano ka ba? Umayos ka nga. Ano ka, tomboy? Hindi May tomboy bang ganito? Ang sexy ko. Mahaba yung buhok ko hanggang bewang. Lagi pang nakabistida. Ano ka ba? Ay, nako. Paano kung mag-asawa na ako? Di mag-aasawa na rin ako. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Tara na, maligo na nga tayo. Habang hinihintay nating matuyo ang nilabhan natin. Mabuti pa nga. Tara na. Ganyan kalapit sa isa't isa ang magkaibigan. Kung ano ang gusto ni Lani, todo suporta naman si Myla sa kanya. Kapwa sila maganda ang itsura. Morena ang bilad sa araw na kulay ng balat nila. Parehong may pangarap. Ang pagkakaiba lang nila, nakapagtapos ng pag-aaral si Lani, samantalang si Myla ay high school graduate lamang. Sa pamamagitan ng cellphone at sa job hiring section, nakahanap sila ng mapapasukang trabaho sa Maynila. Myla! Myla, tingnan mo Hiring call center agent. Starting 20K. Applyan ko na kaya ito. Sa 2 buwan, may 40K na agad ako. Patingin. Oh. Kaya mo bang magpuyat? Saan ka tutuloy niyan? Kung alanganing oras na ang labas mo, saan ka pupunta? Tutuloy? Oo nga pala, no. Wala nga pala tayong bahay dyan. Bakit ba hindi ko naman agad na pag-isipan? Alangan namang mangupahan agad tayo. Wala pa akong sweldo. Pambihira. May trabaho ka nga. Wala ka namang bahay. Hanap na lang tayo ng iba. Marami pa naman yan dyan. Sige. Ito. All around kasambahay. 18K? Uy, pwede ka na rito, Myla. May bahay ka na. May sweldo ka pa. Baka kung may anak na binata yun, maligawan ka pa. Abay, yayaman ka agad yan. Kahit isang kasambahay ka lang, di ba? 18K? Mayaman nga siguro ang magiging amo ko, no? Pero ayoko niyan. Ayaw mo? Sayang. Kung dito naman kasi sa atin, kung papasok ang kasambahay, pinakamataas ng 8K. At saka, may ipon mo pang sweldo mo dun. Kung magtatrabaho ka doon ng 1 taon, may 96K ka na. Ayoko nga. Mayaman yun, no? Tsaka maraming CCTV yun. Alam mo naman, di ba? Oo nga pala. Baka hindi ka makagala sa gabi. Maghanap pa tayo. Marami sige. pa namang ibang mapapasukan. Yung walang maraming CCTV. Baka kung ano pong makita ko dyan Sige. Ayan. Okay ba yan? Ayan. Teka,
Oo nga. Uy, ito. May nahanap na ako. Tingnan mo. Wanted, secretary. At heto pa, wanted factory worker. Ay, magkakasama pa rin tayo. Garments factory worker and one secretary? Ay! May trabaho na tayo, Lani! Yes! Wag kang ang ano dyan. Heto mag-a-apply pa lang tayo. Ihanda mong mga requirements mo at isisend ko na. Baka kung maunahan pa tayo eh. Oo nga pala. Sige. Uuwi na muna ako sandali, ha? Ay, sa wakas, makakarating na rin ako ng Maynila! Pagkatapos na makapagsubmit sila ng hinihinging requirements online, naghintay pa sila ng 2 araw para sa final virtual interview. Nakapasa naman silang 2. Kinabukasan, sakay ng isang inupahang tricycle. Inihatid sila ng magulang ni Lani. Mag-aalas 4 na ng hapon. Malalim ang isip na nakatanaw siya sa dinaraanan nilang bukirin. Mga maisan at mga puno ng nyog, mga kahoy na namumunga. Ilang oras na lang, ibang tanawin na ang kanyang makikita pagdating sa Maynila. Madaling araw na nang makarating sila ng Maynila. Sa terminal ng bus, doon sila nagpaabot ng liwanag. Pagkatapos, kumain sila ng pansit sa isang turo-turo. Naghilamos at nagbihis sa isang public CR. Sa tulong ng Google Map, pasado alas 8 na ng umaga, doon sila nakarating sa papasukang garment factory. Eto na ba yun? Sure ka, ha? Parang puro pader itong napuntahan natin, ha? Nasaan yung gate? Myla, hindi tayo maaaring magkamali. Nandito sa Google Map ko, Tingnan mo, inulit ko pa sa Waze ko. Ito na nga yung location. Kung ito nga, saan tayo dadaan papasok dyan? Ano, aakyat tayo sa pader? Kung ako lang, kayang-kaya kong akyatin yan. Shh! Pwede ba? Huwag kang nga maingay. Gusto mo bang mahalata tayo? Bahala ka. Teka, ayun. May lalaki. Magtanong tayo, ha? Yes. Anong may paglilingkod ko sa magandang binibini? Kuya, saan po ba tong Starlight Garments Factory? Mag-a-apply po kasi kami eh. Tama naman po yung location namin, pero bakit wala yatang gate? Dito nga. Tama naman ang location nyo. Pero walang gate dito. Nandun sa kabilang kalye. Likuran lang nitong napuntahan ninyo. Kaya Sorry pala. Padar pala, likuran. Tara na. Sumabay na kayo sa akin. Diyan din ako nagtatrabaho. May duty pa nga ako ngayon eh. Factory worker ka din, kuya? Hindi. Siguro sa opisina ka rin ano? O kaya, kolektor? Hindi pa rin. Ang kulit nyo. Guardia lang ako dyan. Para! Tricycle! Sakay na kayo. Uy, bakit? Saan pa ba ito pupunta? Dito na yung factory, di ba? Bakit sasakay pa tayo ng tricycle? Niloloko mo yata kami. Sabi ko nga, doon sa kabila ang gate. Sa lawak ng factory na ito, aabutin kayo ng tanghali bago kayo makapasok dyan sa loob. Ano, sasakay ba kayo hindi? Halika na, Myla. Sumama na tayo. Mukhang nagsasabi naman ng totoo eh. Sumakay na tayo. Di sumakay. Manda ka sa akin, lalaki ka. Mapatunayan ko lang na niloloko mo lang kami. Saan pa ba kasi kayo galing yan? Galing pa kasi kami kuya sa probinsya namin, sa Bicol. Natanggap kaming bagong worker. First day naming mag-report ngayon. Okay. Sige, malapit na tayo.
lalaki ay papalit pala sa guard na nag-night shift. Doon palang naniwala ang dalawa. Ngunit nang papunta na sila sa isang building kung saan naroroon ang magiging opisina ni Lani, ay bigla na lamang silang nagulat nang may biglang pumasok na ambulansya sa loob ng factory. May natagpo ang patay sa likod ng isang warehouse. Ay, ano ba yan? Sino bang pasyente? Hindi pasyente, Day. Kung hindi patay. Abay, natagpuan daw si Winona. Nakatali ang lieg at nakabitin sa likod ng bodega. Ha? Grabe naman. Anong nangyari? Paano? Sus, kay ganda-ganda pa namang babae ni Winona. Sayang naman ang ganda niya. Ay, bakit ka naman masasayang? Ayaw mo nun? Nabawasan na maganda dito sa factory. Ano ka ba? Hindi sa mabawasan, no? Kundi hawaan. Aba, nakakahawa din kaya ang ganda ko, no? Kaya nga, hindi ako masyadong nagdididikit sa'yo. Baka mahawa ka pa sa kulay ko. Che, tumigil ka nga dyan, copycat. Para kang maniki na malnourished. Naku, ano ba naman yan? Ninervous na ako. Unang bungad sa atin, may patay. Saan kayang ospital dadalhin yun? Ang bango niya. Myla, ano ba? Tumigil ka nga. Oh, nakatingin sa atin yung nag-uusap na bakla at saka isang masungit na babae. Tena, lapitan natin. Oh, sige. Excuse me po, ma'am, sir? Hoy! Correction lang, no? Walang sir dito. Dalawa kaming madam. Madam, kami po yung nag-apply online at pinare-report na kami ngayon. Wala kaming natatanggap na memo mula sa HR. Maghintay kayo dyan sa labas. Sige po ma'am. Dito na lang muna kami sa labas ng opisina. Hanggang anong oras pa ba tayo maghihintay dito? Baka abutin tayo rito ng hapon. Wait lang, tatawagan ko yung in-applyan natin online. Heto na. Hello? Yes ma'am, nandito na po kami sa loob ng factory. Opo. Hindi po kami pinapapasok nung madam kasi wala daw po silang memo. Sige, okay po. Sige po, maghihintay kami. Salamat po. Oh, anong sabi? Anong oras daw tayo makakapasok? Excuse me? Sino ba dito si Miss Lani Ramirez? Ako po. Pumasok ka na. Diretso ka na sa opisina ni sir. Ay, salamat. Myla, hintayin mo na lang ako sa labas ha. Pinatatawag na daw ako eh. Sige, good luck! Diretso ka na dyan sa loob, please. Ano ba naman yan? Halatang probensyana. Hindi man lang marunong mag-ayos ng kanyang buhok. Aba, hahabuli ng conditioner yan. Hoy, in fairness ha, pag natutong mag-ayos yan, si Prom the girl. Baka mas maganda pa yan sa'yo, no? Hindi naman ako papayag. May pera ako, no? Kaya kong magbayad para gumanda. Nakapag-umpisa na rin si Myla. Siya ang tagaputol ng mga sobrang sinulid sa mga ready-made na mga bestida, t-shirt at mga basketball shorts. Pansamantalang nanunuluyan sila sa loob ng factory as stay-in. Sa isang maliit na kwarto, 10 sila at magkahiwalay sila ng kwarto ni Lani. Hindi komportable si Myla. Hindi siya sanay na maraming kasama sa kwarto. Naging usap-usapan sa loob ng compound ang paglilitaw ng isang malaking aso na hindi nila alam kung saan nanggaling ang nilalang.
Tiyo! Ilintik naman. Nasaan na yung asong yon? Eh dito lang siya nagsuot. Wala siyang lalabasan dito. Matataas ang mga pader. Hindi siya makalalabas. Mang Raul, sino bang kaaway mo dyan? Kanina pa kita pinagmamasdan. Parang may tinutugis ka. May nakapasok na malaking itim na aso rito. Baka kung nasalisihan ka. Hindi mo na malayan. Ay nako, baka kung makakagat yon. Magbabayad pa tayo sa madidisgrasya. Diba? Bawal nga ang hayop dito sa loob. Wala na yun, Mang Raul. Nakita ko nga kanina. Ang bilis tumakbo. Basta pag nakita mo, barilin mo. Mapapagalitan tayo nito. Sige na, Mang Raul. Ako nang bahala. Baka gumawi doon sa barracks. Doon na nga ang punta ko. Ay. Asa na? Hoy, asan ka na bang aso ka? Oh! Mang Raul, gabi na. May hinahanap ba kayo? Lina, kanina pa ba kayo rito? May nakita ba kayong nagawi rito na itim na aso, yung malaki? Wala po, Mang Raul eh. Hindi ba kayo nilalamig? Ang iiksi ng inyong mga short. Baka kagatin kayo ng lamok. Sayang. Titingnan ko sa bandaron. Sige ho, Mang Raul. Ingat ho kayo. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Wala. Ikaw nga eh. Nakatitig din sa akin. Pero, ayaw kitang tingnan. May sasabihin ka ba? Ina, inahihirapan ako dito. Nagugutom ako dito sa loob. Hindi ko makain ang gusto kong kainin. Hindi ako makagala. Anong gusto mong mangyari? Pagkasahod natin sa susunod na buwan, maghanap tayo ng maliit na tirahan. Kahit kwarto lang. Stay out na lang tayo. Nahihirapan talaga ako eh. Hindi ako makakain ng sariwang... Gulay? Ay, wala talagang sariwang gulay dito. Hindi katulad sa probinsya. Kahit anong oras, kahit anong araw o panahon, makakakain ka ng sariwang gulay. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Magpapahinga na rin ako. Halos naikot ko na ang loob ng factory. Wala akong nakitang itim na aso. Posible kayang isa siyang aswang. Babalik na lang ako sa guardhouse. Anong balita, Mang Raul? Nakita mo na ba? Yung itim na aso, wala akong nakita. Pero chicks, meron. Ang puputi at ang hahaba ng mga legs. Kahit medyo madilim na, naaaninag ko pa rin ang balbo nila. Naninigas ang aking mga tuhod sa lamig. Mang Raul, may gumalaw sa tabi ng pader. Doon sa sulok. Ano yan? Isang malaking pusang puti. May kinakain yata. Huwag mo nang pansinin yan. Wala namang kakainin ng iba ang pusa dito kundi daga. Sa tagal ko na rito sa serbisyo, ngayon lang ako nakakita ng aso at pusa sa pabrikang ito. Saan kaya dumaan? Nga pala, Mang Raul. Nagbilin pala kanina si Sir Lawrence. May pag-uusapan daw kayo. Punta ka daw sa bahay niya. Ayos. Nangangati na naman ang palad ko. Baka naman, Mang Raul, makalimutan mo ko. Kasali ako dyan ha. One for all for one. Pumunta si Mang Raul sa bahay ni Lorenzo. Isang panibagong plano ang namuo sa kanilang isip. Ang pumuslit ng ilang rolyo ng tela. Nakita ito ni Lina. Naikwento niya ito kay Peachy. Ngunit pinagsabihan siyang itikom na lamang ang kanyang bibig sa kung ano ang kanyang nakita. Nako, naiwan ko palang sinampay ko sa labas. Baka biglang umulan.
Aba, ano yun? May pumasok na sasakyan. Isang malaking coaster? Kanino kaya yun? Teka, titingnan ko. Sige pa, magkarga pa kayo ng 10. Tara, bilisan natin! Sige na, Mang Raul. Oo, ito. Medyo mabigat to, ha? Si Mang Raul at yung gwardiya ang naghahakot sa loob. Aba, inabutan ng bayad si Sir? Diyos ko po. Papasok na ako. Nagnanakaw si Sir ng tela? Teka! Sino yun? May tao! Guy! Pakitignan mo nga kung sino yun! Diyos ko, hindi sana ako nakita. Ilawan mo ng flashlight! Wala akong tao, sir. Tulog na silang lahat. Baka pupusa lang. Siguraduhin mo! Malaman ko lang kung sino! Aalisin ko siya sa factory ito! Kinabukasan sa opisina, matamlay si Lani. Hindi siya mapakali sa kanyang nasaksihan kagabi. Hoy, Mr. Ramirez, hindi ito ang oras para tumunganga ka dyan. Kung may iniisip kang nakakagulo ng isip mo, umuwi ka muna. Baka hindi pa siya naaalis sa isip mo. Ay, sumama ka na lang kasi magtanan sa boyfriend mo. Ho? Wala naman po akong boyfriend, ma'am. Isa pa yan. Baka pinagpapantasya mo ng mga gwardya dyan. Kaya ka nagkakaganyan. Hoy, huwag ka doon. Mababa lang ang rate ng gwardya. Baka ikaw pang bumuhay sa kanila. Sinasabi ko sa iyo yan. Hoy, Miss Mabintog! Huwag ka naman masyadong mapagusga, no? At huwag mo namang pangunahan yung tao kung marumi ang isip mo. Huwag mo siyang idamay, no? Nakakaloka? Hoy, excuse me lang bakla ha. Hindi kita kinakausap. Miss Ramirez, mukhang may sakit ka ba'y namumutla ka? Umurahing lipstick yata yung gamit mo. Aba kung ako sa'yo, umuwi ka na lang at magpahinga ka. Kaya ko naman yung trabaho mo dito. O yan, judgmental ka na naman. Feeling magaling at perfect ka naman, no? Check and balance nga, hindi mo matali-tali. Ay nako, nakakaloka ulit. Hoy, hindi lang feeling yun, no? Talagang perfect ako. Kumpara naman sa inyo. Eh ikaw, ang hahaba ng kuko mo para kang aswang. Ito namang si Promdi. Abay, gumamit ka ng isang sakong whitening soap para naman pumuti ka. Nakapunta nga muna sa kantin. Baka mahawa pa ako sa nega vibes nyo rito. Ay nako, pasensya na ah. Bitter kasi yung bruha na yon. Papansin? Wala namang pumapansin. Miss Ramirez, may problema ka ba? Sabihin mo lang sa akin ha, baka makatulong ako sa'yo. Peachy, kagabi kasi, nakita ko si Sir. Nagbenta siya ng ilang stacks ng tela. Ha? Totoo ba yan? As in, ikaw mismo nakakita? Oo, kaya natatakot ako. Baka kung makilala ako ni Sir, hindi ko alam ang gagawin ko eh. O sige, ganito na lang gawin mo. Huwag mo nang sabihin sa Eben, ha? At huwag ka na rin magpapahalata na may alam ka. Tandaan mo yan, ha? Oo, Peachy. Natatakot ako. Uy! Ano nangyayari dito? Mr. Junicio, bakit nakayakap sa'yo si Miss Ramirez? May secret affair ba kayong dalawa? Ba't ka naman kasi nakayakap sa akin? Baka maiwan sa akin yung amoy mo. Mag-away pa kami ng jowa ko, no? Aray ko naman. Bigla ba naman akong itinulak?
Anladi mo talaga bakla ka. Tambo ka! Ay, si Sir. Pinisil na naman ang puwet ko. Aray. Mr. Ramirez, sumunod ka sa akin sa opisina ko. Mag-uusap tayo. Opo, sir. Please take your seat. Ano bang problema mo? Ay, ang lambot pala ng kamay mo. Sir, bakit niyo hinahalikan ng kamay ko? Huwag mong bigyan ng mali siyang paghawak sa kamay mo at ang paghalik. Para sa akin, sign of respect lang yon. May boyfriend ka na ba sa probinsya? Wala pa po, sir. Virgin ka pa ba? Pasensya na sa tanong ko kung medyo na-offend kita. Gusto ko lang na mapangalagaan ang mga empleyado ko. Baka kung kanino lang mapunta. Akala ko kasi may relasyon kayo ni Peachy. Nako, hindi ho, sir. Wala po kaming relasyon. Katulad ng tanong ko sa'yo kanina. Para sa ano ang mga luhang yan? Kasi ho, miss ko na po kasi ang mga magulang ko. Hindi naman sila makadalaw sa akin kasi narito ako sa loob ng factory. Magpapaalam po sana ako na sa labas na ako titira. Maghahanap ako ng bahay na mauupahan. You mean stay out? Walang problema sa akin yan, Miss Ramirez. As long as dito ka pa rin sa akin magtatrabaho. Sino namang kasama mo? Meron po akong kasama, sir. Yung best friend ko po. Nandun po sa ready-made section nakadestino. Okay. May kasama ka naman pala. Just tell me kung kailan kayo lilipat. Ako na ang magbabayad ng advance at deposit ninyo sa uupahan yung bahay. Talaga ho, sir. Naku, maraming salamat po, sir. Pero huhulog-hulugan ko na lang po sa inyo ang utang ko. Correction. Hindi ko sinabing utang mo. Incentives ko na lang yan sa iyo sa pagiging masipag na baguhang empleyado. Don't worry about that. Pwede ba akong humingi ng kiss mula sa iyo? Kahit sa pisngi lang. Wala namang ibang tao. Sige na. Imbis na bayad. Kiss na lang. Sa noo lang po, sir, ha? Naku po. Muntik lang sumayad sa balikat kong mayaman yung dibdib. Ang bango. Nakakakigil. Sir, ipagtitimpla ba kita ng kape? Sige. Sige na, Miss Ramirez. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Sana'y malaman ko agad ang plano mo, ha? Opo, sir. Maraming salamat po. Pakisara ng pinto. Pakilak. Sir, anong gusto mong unahin ko? Masahe o kape? Natawa na lamang si Lina sa kanyang sarili. Sa nasilip niya sa nakasiwang na pinto kung papano lingkisin ni Shoni ang balikat at mukha ni Mr. Alonzo na gustong-gusto naman ng boss nila. Samantala, nakalipat na sina Myla at Lani sa isang maliit na bahay sa tulong ni Mr. Lorenzo. Sinagot nito ang upa sa bahay ng 2 dalaga at si Myla nagagawa na niyang gumala sa gabi, lalo na kapag bilog ang buwan. Sa kabilang dako, habang nag-iinuman sila Lorenzo, Raul at ang gwardyang si Manny, pinaghahati-hatian nila ang perang napagbilhan ng textile. Uy, sir! Maraming salamat dito sa regalo mong 30,000! Abay, mahirap din tong hanapin sa panahon ngayon.
Kung hindi pa nga ako naging gwardya sa garment, hindi pa ako makakahawak ng ganito kalaking pera. Okay lang yan. Basta palagi kayong nakaalalay sa akin. Palagi kayong merong premyo. Kailangan malinis ang ating operasyon nang hindi naman mahahalata ng may-ari. Sir, baka naman makalimutan mo ako. Ang bigat-bigat pa naman ang telang yon. Isumakit ang balikat ko sa kapapasan. Ikaw ang bersyon na hindi makapaghintay. Siyempre, meron. Ito ang 30,000. Sa'yo na yan. Basta pag kailangan ko ang tulong nyo, akong bahala sa inyo. Ay, sir. Ay, sana naman ay maulit muli. Easy ka lang, Mang Raul. Huwag namang sunod-sunod. Baka mahalata na tayo. Lalong mawawalan tayo ng dilihensya. Uy, siya nga pala. Mang Raul, bakit mo naman hindi inalis yung katawan ni Winona dun sa likod? Ayan tuloy. Marami pang nakalam. Sorry sir. Hindi na mauulit. Bakit, sir? Ano ba talaga nangyari? Matigas kasing ulo. Binibigyan ko ng pera para wag na sanang magsumbong. Ako pang tinatakot niya. Ipilit mo naman akong hinihinga ng sustento dahil buntis daw siya. Ano bang malay ko sa pagbubuntis niya? 2 beses ko lang naman siya ginamit. Tapos pagbabantaan niya pa ako. Tinakpan ko nga ng panyo yung bibig niya. Natuluyan pala. Sabi ko kay Mang Raul, dispatch niya na. Ito rin palang matandang to. Doon pa ba naman binitin? Na-iskandalo pa tuloy. Wala naman kasi ako maisip, sir. Humingi naman ako ng tawad sa kanya. Doon kay Winona. Bago ko ginawa yun. Huwag na natin pag-usapan yan. Tapos na yan. Siya nga pala. Merong isang taong hindi maalis-alis sa isip ko. Sa dami na ng babaeng dumaan sa inyo, sir, meron ka pa rin palang itinatangi. Hindi ko pa siya nakukuha. Pareho tayo, sir. Ako, may isa rin akong babaeng gustong ligawan. Ako naman hanggang tingin na lang dun sa kursunada kong dalaga. Alam ko, hindi naman ako papatulan nun. Matanda na kasi ako. Binata nga lang. Pag di ko siya nakuha sa mabuting pakiusapan, pasensyahan na lang kami. Hindi ko ugali ang matalo sa laban. Dati gawi ba, sir? Nandito lang ako kung kailangan man tulong ko. All the time. Paano? Iwan ka na kayo dyan. Enjoy na lang kayo dyan, ha? May pupuntahan pa ako. Sige, sir. Maraming salamat dito sa regalo mo. Iyan ko kayong mag-date kami ni Lani. May pera naman ako ngayon Salamat uli, sir. Ito lang talagang kailangan ko. Hindi naman talaga ako mamamatay tao. Pero kung papayag sila na magpakasal sa akin, magre-resign na ako sa trabaho. May pensyon naman ako. Mabubuhay na kami. Lani ko. Mang Raul, tagay na. Huwag mo akong dinadaya. Ito na. Ito na nga. Nagpahinga lang. Mula sa bahay ni Mang Raul ay dumiretso si Lorenzo sa bahay ni Lani. Nagbabaka sakaling makuha niya ang dalaga. 11:00 na ng gabi ng mga oras na yon. Madalang na ang mga dumaraan. Alam ni Lorenzo ang lugar ni Lani. Nais niyang makuha ang loob ng dalaga upang magawa niya ang kanyang balak. Si Myla naman ay nawiwili sa kakagala sa gabi. Naroong mag-anyo siyang aso o pusa o kaya na may ibon. Espesyal na katangian niya sa pagiging aswang.
Ang sarap maging aso. At saka, ang sarap ng lamang loob. Ang sarap tumakbo ng mabilis. Hinahabol pa ako ng mga lalaking aso na to. Catch me if you can. Oh, teka. Parang pamilyar yung sasakyan na yun. Si Sir Lorenzo. Tama. Magpapalit na muna ako ng ano. Susundan ko siya. Ang mga sabik nga naman sa pera. Kakapiranggot na halaga. Tuwang-tuwa na sila. 30,000 lang. Parang nakahawak na sila ng 1,000,000. Hindi ko makakalimutan ang amoy ng kamay at katawan ni Lani. Parang gusto ko siyang makuha ngayong gabi. Hindi ako mapakali. Aba, sa bahay namin yata ang planong pumunta ni Sir. Uunahan ko siya. Iba ang kutob ko. Mukhang may masama siyang gagawin. Malapit na ako sa bahay na inuupahan ni Lani. Bakit kaya siya biglang tumigil? Malayo-layo pa ng konti ang bahay namin. Nakahawak lang siya sa manibela. Ano kayang iniisip niya? Akin ka ngayong gabi, Miss Ramirez. Lalapit pa ako. Dahan. Hindi ko gusto ang aura ng kanyang mukha. Pipigilan ko siya. Hindi siya dapat makalapit sa bahay. Aba! Bakit ba'y biglang nakaharang na malaking aso sa daraanan ko? Titig na titig siya sa akin. Lintik! Kaninong aso to? Muntik nang makagat ang binti ko. Buti na lang sumabit sa pantalon ko. Makalayas na nga. Buwisit na aso yan. Walang kaalam-alam si Lina sa nangyari ng nakaraang gabi. Samantala, ibinuhos na lamang ni Lorenzo ang init ng kanyang katawan sa isang bayarang babae. Dahil sa pagkabigo na makuha ang pagkababaeng Lina, kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, ay binili na ni Myla ang kaibigan na mag-ingat kay Lorenzo. Myla, magbabaon ka ba? Hindi na. Hindi naman ako nagugutom. Uuwi na lang ako kapag break time na namin. Basta ba may malamig na tubig, ba? Solve na ako dyan. Anong oras ka umuwi kagabi? Parang may narinig akong nag-aaway ng mga aso. Alam mo ba yun? Sobrang ingay eh. Gusto ko sanang bumangon kaya lang hindi ko kaya. Grabe ng antok ko. Lina, gusto mo ba talagang magtrabaho sa factory? Bakit ganyan ang tanong mo sa akin? May problema ba? May nakaaway ka ba sa loob? Hindi ba sapat ang bayad sa'yo? Wala naman. Wala dyan sa mga nabanggit mo. Pero, iba kasi ang kutob ko eh. Basta, masama yung kutob ko. Bakit mo sinasabi to sa akin? Ano ka ba naman? Tinatakot mo ba ako? May alam ka ba? Ano? Sabihin mo naman sa akin para makaiwas ako. Alalahanin mong tayong dalawang may gustong umasenso. Ngayong maganda ng trabaho natin dito sa factory. Sinasabi mo yan sa akin. Anong gusto mong isipin ko? Eh kasi naman, girl, ang ganda-ganda mo. Yun lang? Ikaw ang weird mo. Parehas naman kaya tayong maganda. Ibig mo bang sabihin pati ikaw mapapahamak? Di sana, marami ng magagandang napahamak na... Meron na nga, diba? Naalala mo? Nung unang dating natin dito,
Isang magandang dilag. Natagpuan nakabitin sa likod ng bodega. Nagpakamatay daw yun, sabi nila. Eh, yun ang alam mo. Eh kung nakikinig ka kaya sa balita. Huwag lang isang kwento kasi. Maaaring mas may totoo pa dun. O ano, naniniwala ka? Ay. O sige na. Baka malate na ako eh. Mauna na ako sa'yo. Mag-iingat ka. Lalo na kay Sir Lorenzo, ha? Sige. Salamat sa paalala mo. Bakit ba bigla ako nakaramdam ng kaba? Totoo kaya ang kutob ni Myla? Tahimik na pumasok ng trabaho si Lina. Tulad ng dati, pinuna na naman siya ni Shoni, ang babaeng hindi mo malaman kung ano ang nasa isip. Nahalata ni Mr. Lorenzo na umiiwas ng tingin sa kanya si Lina. At mas close ito sa kapwa niya empleyado na bakla. Nakaramdam naman ng selos si Sir laban kay Peachy. Kinausap niya ito at pinagsamantalahan. Hello, hello! Good morning sa inyo! Good morning, Miss Beautiful, Miss Ramirez. Eh di kung nagkataon, wala nang pangit sa mundo. Ay, nako. Hello din sa'yo, Miss Mabintog. Idugtong mo yung pinakamagandang babae sa opisinang ito. Kumpletuhin mo ang pagkakasabi ng totoo. O, tingnan mo naman, ang buhok ko, walang split ends yan. Yung hikaw ko sa tenga, ayan, tig-4 yan, 8 yan, mahal yan. May extension pa ang mga kuko ko. Oh, Kuto, meron ka? Che! Kamusta ka na pala, Miss Ramirez? Okay ba yung nalipatan mong bahay? Okay naman. At least hindi na maingay. Katulad nung marami pa kami sa room. At saka, may time na ako makausap ang mga magulang ko sa cellphone. 2 kwarto naman yun. Tig-isa kaming 2 ni Myla. Good. Mabuti naman kung ganon. Pwede ba akong pumunta sa inyo? Jamming-jamming tayo. Dadalhin ko yung Bluetooth speaker ko. Magsingalong tayo. Sige, sure. Okay yan. I-chat mo na lang ako kung kailan para makapag-prepare ako ng food. Ay! Type ko yan! Sige, schedule tayo ha. Matagal ko na kasing hindi na-exercise yung vocal cords ko. bakla pa to. Kaakit lang pala ng ligaw. Mga plastic talaga rito. Oo, ang sarap itapon para lumutang. Peachy, please come to my office. Yes, sir. Coming. Kumusta ang stocks natin sa bodega? Sapat pa ba for the next 3 months? Palagay ko, sir, kulang na. Dati kasi, hanggang kisame ng bodega yung file ng assorted na tela. Pero ngayon, parang may space na. Sabi nga ni Miss Ramirez, baka daw may kumuha sa bodega na hindi nagre-remit. Paano niya nasabi? Alam ba niya? Ang alam ko, sir, magaling siya mag-analysis si Miss Ramirez. Mas magaling pa nga siya kay Miss Mabintog eh. Kursonada mo ba si Miss Ramirez? Kanina ka pa. Wala ka ng pinuri, kundi si Miss Ramirez. Nakakasakit ka na ng damdamin Sir, kahit bakla ako, marunong din naman ako mag-appreciate ng matalino na maganda pa. After office hours, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Sir? You can go back to your work, now. Sa isang riprap ng tulay sa tabi ng kalsada, sa ibabaw ng malaking ilog, malayo sa mga kabahayan,
Pasado 6:00 na ng gabi, ihininto ni Lorenzo ang kanyang kotse at saka pinagalitan, sinaktan at ni-rape si Peachy. Magtapat ka sa akin! Ano bang gusto mong ipalabas? Ha? May gusto ka ba sa babaeng yon? Sir, humahanga lang po ko sa kanya. Bakit po kayo nagagalit? Sa iba ka na lang humanga. Alam mo bang, naiinis ako na makita ka na nakadikit sa babaeng yon. Kumukulo ang dugo ko sa galit. Ayokong nakikipag-flirt ka sa kanya. Naiintindihan mo? Sir, ano bang kasalanan ko? Normal lang naman akong tao na... Hindi ko kailangan ng paliwanag mo! Huwag ka na ulit lalapit kay Miss Ramirez. Akin lang siya. Akin! Tama na po. Halika rito. Pagtsatsagaan na kita. Nanggigigil ako sa'yo. Kulang na lang, tirisin kitang parang kuto. Okay ka rin naman palang bakla ka. Pwede na. Laban ka pa rin, wala. Ayos na rin. Ang sakit. Ayan, 50,000. Wag na wag kang magsusumbong kahit kanino. At mula ngayon, lalayuan mo na si Miss Ramirez. Naiintindihan mo, ha? Peste! Sira pa lang tiyan mong peste ka! Darating din ang katapat mong demonyo ka. Makarma ka sana. Naging parang isang mamahaling hiyas si Lina sa loob ng garments factory, kung saan 3 lalaki ang inaasam ang kanyang pag-ibig. Isang larawan ng isang dalagang Pilipina. Sariwa at natural ang kanyang ganda. Habang si Myla naman ay handang protektahan siya. Absent si Peachy ng araw na yon, kaya napilitang sumama si Lina sa kanyang boss sa pagdi-deliver ng ready-to-wear na mga bestida. Miss Mabintog, nasaan na si Mr. Junicio? Sir, absent po. Bakit po, sir? Magdi-deliver kami ng mga bestida. Wala po siya, sir. Tara na po. Alis na po tayo. Alis? Saan? Akala ko po magdi-deliver kayo. O wala naman si Pizzi kaya... Hindi ko sinabing ikaw ang isasama ko. Marami kang trabaho. Ayusin mong check and balance ng pumapasok na pera dito sa factory. Si Miss Ramirez na lang ang isasama ko. Miss Ramirez, get ready. May lakad tayo. Opo, sir. Ano? Huwag mong agawin sa akin si Lorenzo. Huwag na wag. Guard! Pakibukas ng gate. Yes, sir. Aba, kasama ni Sir si Miss Ramirez. Saan kaya sila pupuntang dalawa? Hihintayin kong tumingin sa akin si Lina. Kikimdatan ko siya. Ano ba yan? Nakasmile at nagpapungay ng mata si guard? Ay sus! Aba, kinindatan pa ako? Ingat! Bye-bye! Hoy! Saan pupunta si Sir? Akala ko'y magdi-deliver ng mga damit yon. Ay bakit kasama si Miss Ramirez? Oo, magdi-deliver nga. Bakit? Hindi ba pwedeng isama si Miss Ramirez? Hay, ang ganda ni Miss Ramirez, no? Nahihiya lang kasi akong magsabi eh. Liligawan ko sana. Ay ambisyoso ka. Kung ikaw lang naman, hindi ako na lang. At least, pensyonado na ako. Bakit?
May gusto ka ba sa kanya? Uy, matanda ka na. Baka 3 rounds pa lang, sumuko ka na. Kesa naman kay Sir. Nahalata ko. Kursunada siya ni Sir. Kabisado ko ng mga galawan ni Sir Lorenzo. Pagdating sa chicks, ay kawawa yan. Pag napunta yan kay Sir, baka hindi na yan makabalik ng probinsya nila. Oo nga no. Ewan ko. Pero sa marami ng pinaglaro ang babae ni Sir, titiyakin ko, hindi niya magkagalaw si Miss Ramirez. Ngayon lang ako nakaramdam ng awa. Para bang gusto ko siyang itakas sa kamay ng buitre. Ay huwag sana siyang mabiktima. Saan naman galing tong pusang ito? Bigla na lamang sumulpot sa gitna natin. Sinasabi ko na. Tama ang kutob ko kay Mr. Lorenzo. Nahahalata na ni namang Raul na panay ang labas ni na Lorenzo at Lina. Nababahala siya sa mga ikinikilos ng boss. Madalas na isama ni boss sa pamamasyal si Lina. Habang si Myla naman ay inalam ang direksyon ni Lina. Sa pamamagitan ng hangin at boses ng kanyang best friend, araw ng Sabado, niyaya siya ni Lorenzo sa isang spring resort. Buo pa rin ang isip niya na mahalay niya ang sekretarya. Good morning, Miss Mabintog. Nag-iisa ka yata. Nasaan ang mga kasamahan mo? Ay nako, Mang Raul. Ang sasarap ng buhay ng mga kasama ko. Si Bakla nag-leave. May sakit daw. Ewan ko ba kung anong sakit niya. Baka piritis. Ngayon ko lang narinig ang sakit na iyan. Ano bang klaseng karamdaman yan? Mang Raul, kapag may tonsil ka, ang tawag doon tonsillitis. Kung pera naman ang sakit mo, ang tawag doon peritis. Gets mo na? At eto namang probinsyanang yan, hindi malaman kung maputi o kulang sa hilod ang kulay ng balat. Ayun, palaging nakabuntot kay Sir. Ambisyosa. Akala niya mapapatos niya si Sir Lorenzo. Aba, ako nga hindi pinapatulan ni Sir. Mas maganda pa ako kaysa sa kanya. Siya ba kaya? Ang haba ng explanation mo, madam. Sige po, ha? Maglilinis na ako ng opisina ni Sir. May susi naman ako. Apurahin mo, Mang Raul. Baka kung may magalaw ka dyan na importanteng gamit ni Lorenzo, ha? Maglilinis lang ako, madam. Wala akong gagalawin. Talagang hindi tatantanan ni Sir Silina. Kilala ko ang estilo ni Sir Lorenzo. Marami ng babaeng dumaan sa kanya katawan. Pero ni isa, wala siyang pinanagutan. Aalamin ko ang totoo. Ayokong mapahamak ang babaeng lihim kong hinahangaan. Tapos na ako, madam. Ay, Mang Raul, sandali nga lang. Ma'am. Totoo ba yung sinasabi dyan sa labas? Madalas ka raw may makitang malaking itim na aso sa loob ng factory? Oo. Aba, mag-iingat ka, Mang Raul. Baka naman aswang yun. Wala naman tayong alagang aso dito. Naku, halak ka. Hindi kaya isa yun sa mga workers dito? Tapos isa pala siyang aswang. Ano sa palagay mo? Sino naman kaya yun kung sakali? Wala akong makitang sospek na sinasabi mong maaaring ito'y isang aswang. Ay, baka si Miss Ramirez. Aha! Papaano? Hindi mo ba nahahalata? Hindi pala kibo. Tahimik lang siya. Ni ayaw makipagtitigan ng matagal. May konting itsura, pero mas maganda pa rin ako sa kanya. At higit sa lahat, naakit niyang madali si Sir Lorenzo. O hindi ba? Miss Mabintog, lilipat po ako sa kabilang building para maglinis. Excuse me lamang po. Teka lang muna, Mang Raul. Pusa? Wala naman ako nakikitang pusa rito, Naku, baka narinig ako ni Mr. Ramirez. Naku po! Hello? Myla, nandito kami ni Sir sa may parteng Laguna. Narinig ko nga. Malakas ang lagaslis ng tubig. San ba yan? Sa Santa Cruz, Laguna. Sa may Taytay Falls.
Dito sa Mahayhay. Sige. Ako nang bahala. Basta sinabi ko sa'yo ha, kung kailangan mo ng tulong, sambitin mo yung pangalan ko. Darating ako. Okay, salamat. Bye! Halika dito, Miss Ramirez. Dito tayo maupo. Tanaw ang malaking waterfalls. Isa sa mga sikat na tanawin dito sa Laguna. Ngayon ka lang ba nakakita nito? Hindi ho, sir. Marami din ng ganyan sa amin sa probinsya sa Bicol. May matataas, may mababa. Akin ka. Ngayong araw na to, pagsasawaan ko ang malalaman mong dibdib at hita. Sir? Galit po ba kayo sa akin? Bakit ang tatalim ng mga titig mo sa akin? Na-appreciate ko lang ang ganda mo. Simple lang. Walang masyadong make-up. Tamang-tama lang ang hugis ng iyong katawan. At taas. Yan ang mga katangiang hinahanap ko. Lahat-lahat. Nasa iyo na. Excuse me. Ito na po yung order niyong pagkain. Kinakabahan ako. Myla, puntahan mo ko rito. Kinakabahan ako. Thank you. Ito ang tip mo. Sigurado akong makakatulog ka sa ipinalagay kong pampatulog sa mga inumin mo. Kumain muna tayo, Mr. Ramirez. At ipatitikim ko sa iyo ang pinakamasarap na wine. Sure ako, hindi ka pa nakakatikim ng wine. Toast tayo for your first time. Okay po. Toast. Naku po. Sorry, sir. Nahulog yung basong may laman ng wine. Nabasag. Buisit! Magbabayad patuloy ako. Pesting hangin ito. Naku, sorry talaga, sir. Hello? Yes, good morning. Kulang ang inventory sa stocks? Ay naku, sir. Hindi ko po yan alam, sir. Nasa out po ako ngayon. Sige po. Itatanong ko doon sa bookkeeper natin, ha? Emergency meeting? Now na. Okay, sir. Give me 2 hours. Darating na ako. Bye. Sir, sino ho yun? Yung may-ari ng Starlight Garments Factory. May anomalya daw sa opisina. Buisit! Sino naman kaya nagnakaw ng stocks doon? Pati ako nadadamay. Tara na, Mr. Ramirez. Babalik na tayo ng Maynila. Nagpatawag ng meeting si boss. Kinakabahan ako. Okay po, sir. Halatang uneasy si sir. Pinagpapawisan. Kahit ang lamig ng hangin. Mula sa loob ng opisina ni Lorenzo, nauulinigan ni Lina na pinagagalitan nito ang bookkeeper nilang si Shoni dahil sa maling inventaryo ng stocks. Lihim namang nangiti si Lina. Alam niya kasing si Lorenzo ang may kagagawan ng pagnanakaw sa factory. Umiiyak na tumawag si Peachy sa kanya upang balaan siya laban kay Lorenzo. Sabi ko sa'yo, di ba? Ayusin mo ang pag-iimbentaryo. Gawan mo ng paraan. Dadagdagan mo pa ang presyo para yung sobra. Ilalagay natin sa nawawala. Napakabobo mo! Gusto mong bawiin ko sa'yo ang mga binigay kong tip, ha? Magkakakutsaba pala sila. Naku, Aba, palpak ka talaga sa mga gawain mo. tumatawag si Peachy. Hindi ka maaasahan sa mga ganyang bagay Kumusta sa ka na? pagkakulino. Nasaan ka ngayon? Wiset! Lina, dear, mag-ingat ka dyan ha. Hindi mo pa kabisado ang mga ugali ng mga kasamaan dyan. Ha? Hindi kita maintindihan. Ugali nino? Dear, basta ang bilin ko sa'yo. Teka sandali, nasan ka? Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Basta ang bilin ko sa'yo ha. Magmanman ka. Huwag kang tatanga-tanga. Lalo na kay
Sir Lorenzo na yan. Halimaw yan. Mamamatay tao yan. Peachy, hindi kita maintindihan. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan laban sa kanila? Hello, Peachy. Basta, concern lang ako sa'yo. Mabait ka. Mahal kita, Miss Ramirez. Ayokong mabiktima ka ni Sir Lorenzo. Halimaw. Si Sir Lorenzo. Sinong kausap mo? Sir, Hindi ito ang oras ng pakikipagtsikaan. May break time. Wala akong pakialam kung sino ang kausap mo. Pag oras ng trabaho, magtrabaho. Maliwanag ba yun sa'yo, Miss Ramirez? Opo, sorry po, sir. Myla, nandito ka na? Hi! Sabay na tayo mag-break. Ito naman, nagtataka ka na naman. Kanina pa ako sa labas ng office nyo. Natapos ko na kasi yung trabaho ko. Tsaka huwag ka na magtaka kung narito na agad ako. Alam mo naman yun. Sanay na ako sa'yo, kaya hindi na ako natatakot. Kahit may lahi kang aswang, mabait ka. Ano ka ba? Mamaya niyan may makarinig sa'yo. Ay, siya nga pala. Alam mo, may balita ako sa'yo. Ano yun? Patay na pala si Pitsy. Anong sinabi mo? Kausap ko pa lang siya kanina lang. Paano siya mamamatay? Anong kinamatay niya? Pinaril daw ng isang nakamotorsiklo. Nagpanggap daw na delivery rider. Ano? Kay bilis ng mga pangyayari. Hindi. Kausap ko pa lang siya kanina. Lina, Kawawa naman. ano kaya kung umalis na tayo rito? Hindi ko na nagugustuhan ng mga nangyayari sa paligid. Baka kung madamay pa tayo. Hindi pa pwede, Myla. Hindi ko pa full payment yung binili kong lupa sa probinsya. Konting panahon na lang. Natatakot na rin ako eh. Pero may sinabi sa akin si Peachy. Nandito lang daw sa loob ng opisina namin ang mga kalaban. Nandito lang. Alam ko. At hindi ako papayag na apihin ka nila. Hindi ako papayag. Samantala, may nakapagsabi pala sa gwardya na posibleng si Lina ang nakakita kay Lorenzo sa pagpupuslit ng mga tela. Nakarating ito sa kaalaman ni Lorenzo mula kay Mang Raul. Grabe ang lamig ngayon, no? Kahit doble ng sweater ko. Pauwi ka na ba? Oo, hinihintay ko lang yung papalit sa akin. Mang Raul, may balita ako sa'yo. Yung tao pala na kumakaluskus nung gabi. Nung nagkakarga tayo ng tela, si Lina pala yun. Imposible. Wala nang nasa labas ng barracks noon. Ay gabing-gabi na. Meron. Sabi nung ka-roommate niya, nakita niya daw na lumabas para kumuha ng sampay niya. Delikado. Huwag sana itong malaman ni Sir Lorenzo. Mapapahamak ang mahal ko. Lalo pa'y napakamasilang bagay ang isyong ito. Ayan ka na naman. Matanda ka na, Mang Raul. Baka hindi na tumayo yan. Buti yung akin. Sa akin bagay si Lina, hindi sa'yo. Kung magkasing edad kayo. Bakit? Pag matanda na ba? Hinutil na. Sapakin kaya kita dyan. Subukan mo lang tanda. Papatulan kita. Huwag mong sabing, sip-sip ka. Isang bala ka lang. Pestig to. Irereklamo kita kay Sir. Sige, gawin mo. Sasabihin kong lahat ng katiwalian nyo. Damay-damay na. Nakarating sa management ang nangyaring sagutan ni Raul at ang gwardyang si Manny. Lumabas at narinig sa footage ng CCTV camera ang mga sinasabi nila, pati ang pagkakasaksi ni Lina sa nangyaring nakawan. Galit na pinuntahan ni Lorenzo si Lina sa bahay nito. Dito na natuloy ang panghahalay sa kanya. Mag-aalas 9 na ng gabing yun. Naka-overtime si Myla sa kanyang trabaho. Hello, Lina. Alam na pala ni Sir.
na ikaw ang nakakita sa kanila. Myla, anong gagawin ko? Natatakot ako. Ayoko nang pumasok sa trabaho bukas. Sabihin mo hindi mo sinasadya. Ganon. Hindi ka naman nagsumbong. Ayun lang. Basta pumanatag ka lang, ha? Akong bahala sa'yo. May tumigil na kotse sa labas. Lina! Lina, si Mang Raul ito! Buksan mo ang pinto! Sandali lang po. Nariyan na po. Nasa loob ng sasakyan si Sir Lorenzo. Nagyayayang kumain daw tayo sa labas. Tara na. Huwag ka na magbihis. Opo, ilala ko lang po tong bahay. Hindi ko papatayin ang cellphone. Ano't ano man ang mangyari, maririnig lahat ni Myla sa kabilang linya. Sir? Halika na. Sakay na. Si Raul na magdadrive. Halika rito. Tabi na tayo sa backseat. Raul, bilisan mo ang pagpapatakbo ha. Huwag kang babagal-bagal. Ay! Naku, dahan-dahan lang po ang Mang Raul. Baka bumangga tayo. Ay, don't worry ha. Hiyayakapin kita para hindi ka matakot. Sir, bitawan niyo po ako. Sir, huwag niyo po ako halikan. Mang Raul, itigil ang sasakyan. Babawa ako. Saklolo! Sir! Ang ingay mo! Lumalaban ka pa, ha? Alam mo pa nga, nanggigigil ako sa'yo. Nung malaman kong nakita mo pagnanakaw namin. Sir, pasensya na po. Hindi ko po inaakala. Hindi ko po sinasadyang makikita ko kayo. Wala po akong pinagsumbungan. Wala po. Maawa ka sa akin, sir. Wala po akong sinabihan. Wala po. Itigil mo ang kotse, Raul! Itabi mo dyan! Huwag ka magbubukas ng ilaw! Opo, sir. Raul. Nakakaawa naman si Lina. Sir, palabasin niyo na po ako. Sige, patatawarin kita. Bakit naman hindi? Pero bago yan, pagsasawaan muna kita. Sir, bitawan niyo po ako. Matagal na ako nagigigil sa'yo. Akin ka ngayon. Akin ka ngayon. Sir, wag po. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Dinatahimik ka sa suntok ko. Myla, tulungan po. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo. Walang tutulong sa'yo dito. Pakikinabangan muna kita. Sir! Huwag mo ituloy yan! Maawa ka sa kanya, sir! Hayop ka! Bitawan mo ako! Huwag mo akong pigilan! Huwag ka makialam dito, Ron! Sinipa mo ako sa ari ko! Lumabas ka na, Lina! Tumakbo ka na! Tumagas ka na! Hayop ka! Traidor kang Raul ka! Anong ginawa ko masama sa'yo, ha? Dapat sa'yo, pukpukin ng martilyo ang ulo para manahimik ka ng hunas ka! Buwisit ka talagang Raul ka. Hahabulin ko si Miss Ramirez. Miss Ramirez, nandyan ako. Narinig lahat ni Myla ang pangyayari dahil hindi pinatay ni Lina ang kanyang cellphone. Natuntun din niya ang kinaroroonan ng pangyayari. Nagpatihulog sa burol si Lina kesa makuha ang kanyang pagkababae. Isang uri ng aswang na asbo si Myla. May kakayahan silang magpalit ng anyo bilang isang malaking aso. At ito ay ginamit ni Myla upang madaling makarating sa kinaroroonan ni Lina. Hindi na niya inabutan doon ang kotse ni Lorenzo. Ayun ang katawan ni Lina. Pipilitin kong madala siya sa itaas.
Kawawa naman ang kaibigan ko. Malapit ko na siyang maisampa sa kalsada. Magpapalit ulit ako ng anyo. Ayan, may paparating. Para! Ay, salamat. Tumigil. Patulong naman. Pakidala kami sa pinakamalapit na ospital. Please, salamat. Akala ko hindi na ako makakauwi ng bahay. Papasok na ako sa loob ng bahay. Baka kung may makasunod sa akin. Ayan, ligtas na ako. Double lock tong aking main door. Isang malaking aso! Paano ito nakapasok ng bahay ko? Nanlilisik ang kanyang mga mata. Unti-unti na siya lumalapit sa akin. Ibabato ko sa kanya itong mesa. Lalong nagalit ang aso. Hey! Iya! Sinakmal niya ang binti ko! Hindi ako makalakad! Naputol ang braso ko! Saklolo! Saklolo! Walang sasaklolo sa'yo. Sagad sa'yo ang kaluluwang kasamaan mo. Masarap ang kinilaw na isa. Ano? Hindi ka na makakilos. Ngayon naman, gagawin kong bubble gum ang ori mo. Isang buwan ding nanatili sa ospital si Lina dahil sa tinamo niyang bali sa likod at kanyang binti. At ang mga sugat, 2 araw ang nakalipas bago natagpuan ang bangkay ni Lorenzo. Nagsara na rin ang garments factory dahil nalugi na ito ng mahigit 1 milyon. Binayaran ang mga empleyadong nagtatrabaho bago inalisan ng lisensya. Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Siguro, kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon. Okay lang yun. Kasi naman kaibigan kita. Kaming may mga lahing aswang. Marunong din kami magmalasakit. Kahit na hindi naman namin kalahi. Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil kahit ganito ako, itinuring mo pa rin akong kaibigan. Plano ko, kapag gumaling na ako, umuwi na lang tayo ng probinsya. Sapat na ang perang natanggap natin para sa bagong yugto ng buhay natin. At pangako, walang makakaalam kung anong nangyari sa atin. Promise yan na. Promise yan. Matagal na panahong naitago ang tunay na nangyari sa pagitan ng 2 magkaibigang magkaiba ng uri. Ngunit nagsusumigaw pa rin ang katotohanang hindi lahat ng aswang ay masama at katatakutan. Meron ding marunong magmalasakit at tumulong sa kanyang kapwa. Maraming salamat sa kwentong ipinadala ni Lani ng Albay.